Hello! Ayan, magluto po tayo ng alimasag na may kalabasa. Ayan, ginataang alimasag po, nilagyan ko ng gulay para naman mas nutritious natin siyang makain. Ayan, gigisa po muna natin sa bawang sibuyas ang ating alamasag. Nilinis ko lang po siya, tapos sinati ko lang po sa gitna. May lalaki, may mga babae. Yung lahat ng babae, karamihan, itinabi ko. Yun yung in-steam ko para iasawsaw na lang natin sa patis at saka sa suka. So ito, yung mahigit 1 kilo, mga 1.5, hinati ko sa gitna. Igagataan natin with kalabasa at saka pechay na may yan. Parang ibang luto naman, hindi puro yung ganun na regular ang niluluto natin. So marami tayong niluto for today. Gawa ng tayo ay may bisita, dumating sila ating uwi nila to from Calamba. So fresh na fresh nilang dinala to kasama ng maya-maya, ng yellow pin at napakalaking puset. Ang lambot ng puset. Ito, lalagyan ko nga din pala ng konting slices ng pusit to. Ayan, kain lang nating mag-yellow ang ating alimasag. Ayan na, tapos haluin natin. Tingnan na, haluin natin siya ng haluin. Tapos, nilagyan ko nga din pala siya ng paminta para maglabas din ng lasa. Ayan, okay na siya. Halo-haloin lang natin yan nasa ilalim. Lagyan natin. Tapos lagyan na natin yung miracle nga palang kalabasa to. Madurog man siya. Marami pa ding matitirang buo. Kasi siya yung makunat na kalabasa. Ito yung, di ko lang po napakita sa inyo. Ito yung maliit na kalabasa. Napakahirap balatan. Pero ang sarap naman talagang kalabasa. Actually yan madudurog. Pero makita nyo ang dami pa rin. Ayan nga po pala yung puset. Nilagyan ko siya ng konti para may kasama pa. Ang ilalagay ko lang na gata dito is kakang gata. Ayan yung mga puset. Siguro mga half kilo yung nilagay ko na puset na yan. Nilinis ko na. Pakalaki ng puset. Siguro may 8 kilos yung puset na yan. Yan. Wait lang natin. Sabay-sabay naman na silang maluluto. Then start na nating haluin. Yan. Dalawa po ang gagamitin nating sandok. Ang aming mga antik na sandok. Yan. Pag po kasi dalawa yung ginamit nyo, pati yung ilalim mapupunta sa ibabaw. Pag po kasi hindi isa-isang sandok lang, di natin maipapaibabaw yan. Itinry natin ilalim yung mga kalabasa. Ayan. Wait na lang natin to na lumambot. Napakasarap po nung luto na to. Actually to, hindi makakain lahat yan. Ima-microwave na naman natin. Para po init na lang ng init. Kasi minsan ang hirap din naman magluluto ka ng konti. Tapos, gusto mo uli magluluto. At least yan, matatabi natin. Yan, lalagay na po natin ang ating frozen gata. Yan po yung tira ko nung kagabi. Nagata po ako. Ano ba yung niluto ko kahapon? Niluto akong ginataan kahapon. So, yan, nag-frozen na yung gata. Kakang gata yan. Hintayin nating matunaw. Tapos, eto, bumili din ako ng kakang gata na bago. Yan. Yan yung magiging sabaw natin. So, gusto ko kaya iniinom yung kakang gata na yan. Kasarap. Ayan, nagyelo pa rin ang ating gata. Hintayin lang natin siyang malusaw din. Lagyan na natin yung ating kalabasa. At saka, nalagyan na natin ating kalabasa, ilalagyan na din natin yung puso ng saging. Then, takpan natin. Yan, wait lang natin na mga 10 minutes na low fire lang naman yan. Tapos, habang hinihintay natin, ayan na yung niluluto natin. Oo, diba? Nilagay ko na rin yung puso ng saging. Actually, parang kari-kari to. Kung nilagyan natin to ng peanut butter. Pero may binili ko, naisip ko na wag nang lagyan kasi baka di siya masyadong tumagal sa ref. Tsaka feeling ko parang mas masarap yung ginasa lang sa gata. Ayan, oh. Medyo okay na yung kalabasa niya. Mas masarap kasi to yung medyo lusak yung kalabasa eh. Tsaka i-well done ko tong alimasag kasi nadala ako nung kumain ako nun. Iba na yung sure kasi yung matatanda din kakainin to tsaka yung guest natin. Yan na nating sure tayo na well done siya. O, diba? Boiling na. Ang ganda na ng kulay, no?
Maya-maya pwede na natin tong hanguin. Magle-lessen lang ako ng konti ng gata. Kaya ako naman hindi to papatuyuan. Kasi sort ko siya sa microwavable. Doon sa microwavable natin na pwedeng ilagay sa microwave oven. Mawawala ng sabaw. So, sort din natin pati yung sabaw niya. Ayan. Habang hinihintay nating medyo mag-lessen, lagyan ng sabaw niya, lagyan natin siya ng kare-kare mix. Ayan. Para yun sa color. Ayan. Tsaka sa lasa. Wala na po. Ano lang to, ginisa ko sa 2 kutsaritang patis. Tapos ayan. Yan na lang po yung alat niya. Bahala na po yung kakain na mag-adjust sa alat. Lagyan ko din po ng mamasita na atsuete. My ever favorite. Ayan. Tapos i-mix natin. Tapos, ayan ang ganda na ng kalabasa. Kaso yung alimasa, gusto ko pa siyang mas maluto. Ayan, halo-halo. Kasi po yung ng kalabasa ang magpapalapot dito. Dyan sabaw. Yung bunga ng kalabasa na yan, na miracle. Sarap ng sabaw niyan. Maski, kumbaga matabang na po kasi kaming magluto. Pasensya na. Talagang super tabang na. Katulad si mama nung kumain siya. Ang tabang naman daw ng luto, pero humingi na lang siya ng asin. Okay na yan. Di baling matabang, masanay tayong kumain ng matabang. At least yung matabang, pwede natin i-adjust. Yung maalat na agad, naku, ang hirap. Ayan. Pero sa akin, sapat lang na hilasa Ang ganda, Ang ganda. Pwede mong i-arrange at parregalo mo Ayan. Tikim-tikim din pag may time. Ayan. Wait na lang natin. As may nare-repair akong pasyente sa kanya. Binigyan ako ng $200. Sabi ko, Tora, manang bigay sa akin. Wait na tayo. Tapos ayan, nilagay na natin ng ating pechay. Gusto ko din kasing may pechay. Yan yung hahatawin ko mamaya. Pag ito na panat na siya, naluto na, tingnan niyo yung texture ng kalabasa. Hindi siya malulusak ng sagad. Luto lang siya na ganyan. Ito yung sinasabing miracle. Napakasarap na kalabasa. Ayan, lagay-lagay lang natin sa mga gilid. Then, pang okay na. Then, done na. Pwede na tayong kumain. And enjoy lang po natin. Salamat din po sa panonood nyo ng aking video. Pag naman po nagustuhan nyo ang aking pagluluto, pa-like naman po, pa-subscribe, pa-follow na rin po ako sa Facebook, subscribe naman po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. God bless po and enjoy watching. Thank you again and again and again. Ayan na po ang aking finished product. Ayan. Thank you!